beshi, magandang buhay sa ating lahat guys. For today's video, mag-haul ako ng aking pinamili. Galing kami sa palengke, namili kami ng aking bebe. Nagpunta kami palengke. So gusto ko ipakita sa inyo sa halagang 4,000 NT dito. Siguro wala almost 4,000 NT ang nagastos ko sa palengke today. At good for 1 week na yon or more than, kasi nga ako ay magpa-part-time job, kaya manamili na ako ng aking mga stock para hindi na ako pupunta sa palengke kasi mawawalan ako ng oras. Ngayon gusto ko ipakita sa inyo ang dito sa amin sa Taiwan, hindi rin syempre ang gastos sa Pilipinas at sa Taiwan almost lang. Kung dito kami, yung cost of living namin dito iba sa Pilipinas, pero parang sa amin is feeling namin affordable talaga yung mga pagkain dito, yung mga bilihin. Although nagmahal-mahal na nga lang talaga naman, kahit saan naman tayo pumunta, talaga namang nagmahal na ang mga bilihin. Wala nang mura ngayon, mga besh, diba? Diba? So, ito po, ito. Namili ako ng ganitong itlog, ganito. Malakas kami sa itlog dito sa Taiwan. Itlog is life yata. Kasi everyday may itlog. Ayan, malakas kami sa itlog. Ayan. Itong ganitong itlog na to, binili ko to ng per kilo kasi siya. So, ganito is sabi ko is $200 NT. Ayan, 200 na yan. Marami-rami na siya. Pwede na siya. Tatagal na to sa amin ng mga siguro kalahating buwan. Depende kung paano ako mag-ano ng itlog. Pero, yan. 200. Mura siya ngayon. Medyo mura ngayon ng itlog. Kaya, yan. Ganito ako bumili ng itlog. Maramihan. Ganito kami usually bumili ng itlog. Ayan. 200 na egg. Tapos nakita ko ayan, kasi hindi na ako mamimili, bumili ako ng, nga pala, na rin natin, isabay na rin natin ngayon yung pag-aaral ng konting, tutorial ng ating Chinese Mandarin language. Ayan, itong egg, ang tawag dito sa Chinese, sa Mandarin, ang tawag dito ay egg, tan. Sa Taigi is neng, tan. Ayun po. Tapos, bumili rin ako ng, ito mura ang dito, pineapple. Bumili ako. Medyo mura-mura siya. Nakita ko yung favorite ko nagtitinda kasi masarap yung pineapple niya. Ito pa, hindi pa siya mabubukas. Pwede ko pa siyang ilagay mga 3 days siguro. Wala pa akong planong balatan siya. Kaya bumili ako for 90 NT. Ayan, 90 NT. This is Fongli Chosukwai. 90 NT Chosukwai. This is yung egg ko, binili ko ng liangpai, 200 liangpai. And then, bumili rin ako ng pinabalatan ko na pineapple, pineapple, para kainin. Ayan, pineapple. Ito ay sa halagang 50 NT ang isa. Ayan, 50 ang isa. Kaya, itong dalawa na to is 100. Ayan, 100 NT. Ayan. Matamis kasi yung niya, pineapple, fongli. Tapos, yung binubrot ko, mga guys, ito, bumili ako ng aking binubrot. Yung pinapakuluan kong sabaw, tapos yun yung ginagamit. Yung sinasabi ko sa inyo, magaling sa collagen, guys, mga besh. Magpakulo kayo ng sariling broth, kasi nga, para sa ma-healthy, kailangan po namin. Kaya puro healthy po kunuhay kami muna, ha. Ito po, ito yung binibili ko siya, chicken breast, sa supermarket, binibili ko siya ng ganyan, isa, dalawa. Ayan na, makakabili ka sa supermarket na breast lang, buto, yung buto lang, tinanggal na nila yung laman. Pero may konti pa rin laman, tingnan nyo naman, diba? Ang dami pa rin laman. Malaman pa rin siya, sa yan. Tapos may presyo siya isa, ito yung isang ganito, depende, kinikilo kasi nila. So, ito yung isang ganito is 41, ganon, 41, 40, ganon. Tapos itong isa, 38, itong isa, 41 NT. Ayan, binibili ko yan. Tapos, pinapakuluan ko siya ng mga 3 oras para maging broth na siya. Ilalagay ko siya sa freezer. Gagamitin ko yung sabaw. Pansabaw ko sa mga niluluto ko. Ayan, besh. Ito ang ginagawa kong broth. Marami ng collagen at saka healthy pa po sa atin. Tiyagaan lang po talaga. Magastos. Ay, medyo, hindi naman kasi yung sabaw na nabubuo ko nito. Nagagamit ko po siya ng
mga siguro 1 week, 2 weeks yung sabaw. Kasi nilalagay ko siya sa freezer. Then, kung ano lang yung gagamitin ko, yun na muna yung ilalabas ko, nilalagay ko sa ref. Tapos yung iba nilalagay ko siya sa freezer. Ganon ang ginagawa ko. So, ang tawag po dito is kuto, bone. Bone. Yung kuto, yan, ang tawag sa Chinese is kuto, chiku. Chicken is chi. And then yung buto is chiku. Chicken, ano yan, bone. Kaya, chiku. Ang tawag po dito is chiku, kuto. Any buto po, kahit yung sa baboy, buto is kuto rin po ang tawag ng kuto. So, depende, dagdagan nyo na lang kung yung sa baboy, yung baboy is kuto. Yung buto ng baboy, yun. Iba-iba kasi ang tawag dito. Madaming katawagan dito. Tapos, bumili rin ako kasi for today's video, magluluto. Ito, yan. Ito naman po, kasi mag-noodles lang po ako ngayong tanghalian kasi wala na pong oras. Ito ang aking, dito nakakabili ng slice na baboy, yung, ano tawag doon? Yung nilalagay sa hotpot natin, ayan, slice na baboy. Isa sa ganito, hindi ko na sure yung price niya. Pero sa ano lang to yata, parang 50 NT, isang ganito. Kasi magluluto nga ako ng noodles. So, ilalagay ko siya sa aking noodles. Ayan, 50 NT. Yung mga hot pot, marami dito nabibili. Ganito lang binibili ko kasi hindi naman ako laging magluluto. Kaya pautay-utay lang binibili ko. Ayoko nang nilalagay-lagay sa hit na matagal. Tapos, ang tawag dito is lopien. 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 Chu lopien. Chu is pork. Chu lopien. Ayan. Tapos, bumili ako ng, isasabawin ko siya. Good for 1 week na po yung binili ko, kaya medyo madami siya. Tapos, ilalagay ko sa freezer. Tapos, utay-utayin ko, hiwa-hiwalayin ko, ilalagay ko sa Tupperware, ganon. Ito po is, ano nga tawag dito? Huntun. Kung alam niyo po yung huntun na sabaw, yung parang maliit na dumplings na nilulutong sabaw. Ito po yun. Bumili ako niyan. Ang tawag po dito is wuntuntang. 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 Ang lulutuin ko, huntun soup. Ayan. Yan po. Para sa aking huntun soup, hindi ko lang po kung alam kung anong araw ko siya lulutuin. Pero lulutuin ko siya within a week. Wuntun, ganon. Ito po siya. Kompleto na po siya. Meron na pwede po kayo mag-add. Ayun, yung niluto kong sabaw, yung iluluto kong sabaw, yun yung mga isasabaw ko sa mga ganitong sabaw. Kasi po ang mga Taiwan culture, sa mga Taiwanese kasi, gusto nila talaga may sabaw. Ganon po talaga. Everyday may sabaw. Ayan, huntuntang. Ayan. Tapos, bumili rin po ako ng ito. Ito, 35 ang isa yung huntuntang. Sansuukway. Sansuukway na lang. Isang ganon. Tapos, ito naman, bumili ako ng ganitong chicken. Yung mga ganitong legs, chicken legs na ganito. Kasi, ipa-fried ko siya one of these days para sa aking anak. Ayan. Yung anak ko kasi gusto ng fried chicken. So, nagmamarinate din ako ng sarili. Ayan. Bibili ako ng ganito for only 57 NT. Ayan. Tapos, imamarinate ko na siya. Tapos, saka ko siya piprituhin. Ganon. This is chitwe. Chitwe. Pero maliliit siya, kaya yung malaking ano din, chitwe din ang tawag doon. Chitwe, legs, chicken legs, chitwe. Okay? Tapos, eto, bumili ako ng giniling pang sahog-sahog ko kasi bumili rin ako ng ampalaya. Kaya magsasahog-sahog ako. Ito, ang tawag dito is giniling for 57 NT. Ayan, mga presyo dito, gano'n, nabibili na ng gano'n. May tingi-tingi din po kami dito, kagaya dyan sa Pilipinas. Nakakabili din ng pautay-utay. Ayan, itong giniling, kung tawagin dito, chowro, yung giniling, chowro, ayan, pag bibili kayo, chowro. Kung gusto nyo ng giniling, sasabihin nyo lang po is chowro, ayan. Tapos, ito, bumili rin ako ito naman din, dito, ewan ko sa Pilipinas, para ma-explore niyo po kung ano ano namin dito sa Taiwan. Ito naman po is, nakakabili kami ng ganitong luya dito. Luya po siya in slice na, hindi ko alam kung paano nila, ginamitan nila ng kutsilyo o yung pang grated na basta ganyan na po yung itsura niya. Ayan, yung luya. Luya po ito siya, luya. 12 NT lang siya. Ayan, luya. Kaya ako bumibili nito is kasi pag nag-i-steam ako
ng egg. Yun, nilalagyan ko. Ay, nag-i-steam ako ng aking isda. Ayan, pinang-aano ko siya or nagsasabaw ko ng isda, ginagamit ko siya. Para hindi na rin ako, bukod sa hinihiwa ko pa yung luya, malalaki kasi yung luya namin dito. Medyo malalaki yung luya. Ang tawag dito is chiang. Sa Taigi, tawagin to is chiang mu. Kung naririnig nyo siya ng tinatawag na yung matatanda, chiang mu. Gaya nung yung traditional food nila is chiang muya. So, chiang mu. Ito yon, luya, chiang. Tapos po, baby, come here siya. Ito po naman, bumili po ako ng ito, ayan, for only 39 NT. Ayan, what is this? Ay, no, this one. I forgot. Yung siyang daw. Oh, ito yung basil. Ito ulit yung basil. Yung mabango siya, yung nilalagay kong yung mga nasa Taiwan, ito yung fresh basil. Kung tawagin siya sa English, is talagang fresh basil siya. Dito sa Taiwan, kung yung mga familiar sa Taiwan na bumibili ng mga yung fried chicken, ito yun siya. Ito siya yung nilalagay doon sa endom ng piprito nila, inisasahog nila para mabango. Ito yun siya, Siang Chai ang tawag dito, Siang Chai. Basil, fresh basil leaves. Ayan. For only 19 NT lang siya. Ayan, nakakabili kami ng mga tingi-tingi, 19 NT, pansahog kung ano man. Ayan. Tapos itong sili pampaksiw. Ayan, sili pampaksiw. Ito ay siling pampaksiw kasi nga nag-system ako ng mga isda, nilalagyan ko nito. For only 39 NT. Ayan, 39 NT. Ayan, madami na ako nabili sa halagang ganun. Matagal ko lang. Siguro kasi 3 lang naman kami, siguro more than a week namin maluluto. Tapos ang baboy namin, ayan, ganito. Ang kilo kasi rito is per Taiwan kilograms ang gamit nila. Hindi sa atin na kilo sa Pilipinas. Ganon. Ayan, for 250 itong baboy na to. Bumili ako ng pork belly. Ayan. Ilalagay ko lang din yan siya. Baka kasi hindi mag-aadobo ako. Basta ko siya for stock kasi. For 1 week, ayan, pork belly. Ito ay 250 pork belly. Ang tawag dito sa Mandarin is sandali lang, kalimutan ko. Pork belly. Ang tawag dito is samsanlo. Pork belly. Belly yon, samsanlo. Ito naman, kasi baka nga mag-adobo ako, bumili ako ng kasim. Sa atin is kasim, di ba? 184 ang kasim. So, pinaghahalo ko yung kasim ko at saka yung pork belly kasi masyadong mataba ang pork belly. Kaya kasim, hindi siya mataba. Ang tawag naman po sa Mandarin ng kasim is same lang din. Pwede nyo siyang kasim, chasim, ganon. Kasim, alam na nila yon. Kasim din ang tawag sa Mandarin. Kasim. Ito ay nakalimutan ko na naman. Ito po ay samsanlo. Ayan. Pork belly. Ayan. Nabili ko na ang baboy. Tapos po, more on, ang nabili ko, mas more on kasi nga, more on isda po kami. Ayan, isda. Marami ako nabiling isda. Ito po is for 100 NT. Ang tawag, itong clam na to, 100 NT. Ang tawag dito ay curly. Ito po yung sinasahugan ko uli na ganito. Sinusote ko lang sa bawang at saka lagyan ko nito sa luya. Ito, curly shell na to for 100 NT. Ayan. Tapos, ito naman, 100 plus din to. Magbili ako ng salmon. Itong isda na to. Salmon. Nakalimutan ko yung tawag dito sa Chinese. I'm sorry mga besh. Talagang nakalimutan ko. Ayan, bumibili na ako ng salmon. Tapos, ilagay ko siya sa Tupperware. Pag hiwa-hiwalayin ko, huhugasan ko, ilagay ko siya sa freezer. Ayan, salmon. Tapos, bumili ako ng, ayan, ito. Meron din ako isa to pang isda na to. Hindi ko rin alam kung ano isda ito. Basta bumibili ako maraming isda. Tapos, inaano ko lang sa rep. Tapos, ito is 150 lang. Ayan. Anong isda ba ito? Hindi ko siya alam. Lilinisin ko siya. Minsan kasi hindi nila lilinisin. Ayan. 150. Ayan. Tapos, bumili rin ako ng kamote. Itong kamote na to. Ayan. Gagawin ko.
dahil for diet, kunuhay tayo. Ayan, isang ganito, isang plastic na ganyan is for 100 NT. Ayan, okay na siya. Pwede na siya sa 100 NT. Okay na siya. Ayan. Tapos, meron din akong itong isda na to. Ito naman, ang gagawin ko rito, bangus yung tinanggalan tinanggalan siya ng, tinik, boneless bangus. Ayan. Bumili ako ng ganito, tapos yung buto, yung tinik niya, bumili ako niyan. Dito, itong dalawa na to is 110 NT. Ayan. Bumili ako nito kasi isasabawan ko siya. So, magsasabaw ko ng ganito. Itong buto na to, pakukuluan ko muna siya. Para mas masustansya, diba, yung buto. Mura lang naman yung buto, mga besh. Siguro mga 15 NT lang to isa. Isang buto is yung buto ng isda. Yung, ng bangus na yan. Yan, pinapakuluan ko at sinasabaw para mas malasa yung sabaw na isda. Mas maraming vitamins na makukuha. Ayan. Tapos, bumili rin ako. Mura ngayon ang gulay dito sa amin sa Taiwan. Mura ang gulay ngayon. Kasi nabili ko lang kung pechay. Itong spinach for lang siya. 20 NT lang. Mura lang siya ngayon ang gulay. Spinach, mura siya ngayon. Ganito po ang spinach sa amin. Ayan. Talagang gulay-gulay po. Ayan, spinach sa amin dito. Tapos, ito naman is yung ampalaya. Ayan, mura din siya. Kasi lang ko nabili? 25 NT. O, diba, ang mura niya? Ang mura po ng gulay namin ngayon. Ayan, 25 NT lang siya. Ang galing. Ayan, mura ngayon ang gulay. Kaya sabi ko, more on gulay kami ngayon. Tapos, ito, 15 NT lang siya. Yung isang ganitong pechay, 15 NT lang. O, diba? Kaya sabi ko, yung affordable po ang pagkain dito. Hindi naman po sa pagko-compare, pero sa Pilipinas, medyo mahal kasi ang mga bilihin. Parang limited yung, para sa kagaya ng mga simpleng, ordinaryong tao sa atin, limited yung kaya nilang bilihin, diba? So, dito, ang pagkain po dito, importante sa kanila ang pagkain. Hindi sila nagtitipid pagdating sa pagkain based on my experience po na ng mga nakakasalamuha ko mga Taiwanese. Hindi sila nagtitipid pagdating sa pagkain. Ayan, ito po ay 15 NT lang yung pechay. Masustansya po yan. Tapos yung carrots niya is 10 NT. Ayan, 10 NT. Mura po ngayon. 10 NT lang ito. Ang isa 10 NT po. Tapos bumili rin ako ng isang tumpok-tumpok siya, kumbaga, tumpok na siya. Bumili ako ng Qingqiao. Ito, Qingqiao, ayan. Yan, yung bell pepper na green, ayan. Marami na siya, tingnan. 50 NT, 50 NT. Mura siya ngayon. Ilan piraso siya, ayan. Tingnan mo, ang lalaki. Ang gaganda, ang lalaki ng gulay dito. Sa atin, nakita ko, ang liliit ng mga gulay sa atin sa Pinas. Nakaka-cute-cute. Dito malalaki, ang sarap anuhin. Ayan, for 6 na 3. Oo, 6 na piraso siya for 50 NT. Ayan, mura na po siya. Ayan, tapos, ibabudgetin. Ayan, pagkain. Sa araw-araw, iba-ibang gulay. Ganun. Palit-salitan lang po. 50 NT na po yan. Ganyan, isang tumpok. Tapos, ito rin, magkano ko binili? Parang 25, 20 yata, sitaw. Mura po ngayon ang gulay talaga, kaya bumili ako ng sitaw. Ayan, sitaw is 20, 25. Nakalimutan ko magkano ko siya binili. Ayan, isang tali po siya, ganyan. At saka yung medyo, pag matanda yung pinagbibilihan mo minsan, kasi usually sa kanila, hindi sila naglalagay ng mga gamot. Ayan, sitaw. Tapos, ito, bumili rin po ako nito. Ito, kailangan ko. Ito, broccoli. Ayan, isang ganito. Ayan, 30. Isa lang binili ko kasi ayoko nung nagpuputi na siya. Bibili na lang uli ako pagka nakain na. Kasi hindi ko to nilalagay. Ayoko sana siyang, as much as possible, ayoko nilalagay siya sa rep ng matagal kasi nagdidilaw agad siya. So, sayang yung kundi kung maluluto agad siya. Kaya, iyan, isa lang po binili ko for 30 NT. Flowers! Tapos, nakabili, ayan. Nakabili ako, bumili ako ng pipino. Ito rin, malaki yung pipino namin dito. Tingnan nyo naman, ayan. Ang tawag dito is tahong pa, diba? Ang laki ng aming pipino. Ito ay magkano ko ito binili?
30 NT lang siya ngayon. Ang mura talaga ng gulay namin. Ang mura ng gulay ngayon dito. So, 30 NT lang yan. Ganyan kalaki. Malaki siya. Kasi laki siya ng ano ko. Ayan. Isang ganyan siya. Malaki siya. Ayan. Dino-juice ko naman po ito siya. Dino-juice ko siya. Tapos iniinom ko ng juice niya. Tsaka yung pineapple. Para po maganda sa pagdumi natin. Ayan. Tapos bumili, medyo ang mahal po sa amin ngayon is yung prutas. Pero yung gulay medyo mura po ngayon. Pero yung prutas po namin ngayon medyo mahal. Ayan. Itong apple, ang hirap makabili ng apple ngayon kasi medyo mahal na talaga siya. Madalas makikita is 40 NT ang isa. Meron mang maliliit, yun, 20 ang isa. Nakakita ako today ng 400. Kaya bumili ako ng 200. Ayan, 8 pieces. Kasi ginagawa ko to is everyday, yun, literal na an apple a day keep doctors away. Sa isang araw, pinapakain ko yung asawa ko ng isang apple a day. As much as possible. Ayan, yung mga napamili ko po sa halagang magpo 4,000. Ay, thank you for watching po. Dito lang muna ang aking makita niyo yung mga buhay-buhay namin dito sa Taiwan, mga besh. Ito yung buhay namin sa Taiwan, guys. Hindi rin madali, pero mas yung cost of living namin. Magaan yung cost of living namin kasi madali ang pera dito. I mean, masipag ka, kahit kagaya namin, mga foreigner kaming asawa ng Taiwanese, hindi, yung iba, hindi marunong magsalita, pero madaling makakita ng trabaho dito, mga guys. Madali kaming makakita ng trabaho, basta ikaw ay masipag lang. Hindi ka namimili ng trabaho, maraming trabahong pwede sa'yo, basta yung mga asawa na ng Taiwanese, hindi yung mga factory worker, kasi factory talaga sila. Pero sa kagaya namin mga asawa ng Taiwanese, basta hindi ka po mapili sa trabaho at hindi ka maarte, maraming pwede ka, madali ang pera dito, masipag ka lang. Kasi sa lahat naman ng trabaho po is pagod ang trabaho, di po ba? Wala naman magaang trabaho. So, pagod talaga ang trabaho. Kahit anong trabaho, masipag ka lang dito, madali ang pera dito. Makakikita ka, maganda ang swelduhan dito. Kaya, kailangan lang masipag. Ayan, thank you for watching mga guys. Thank you for watching, Beshi. For today's video, hanggang dun lang muna po